ka-doers, kamusta kayo? So, isa na namang car camping experience. Kamusta kayo? Sana'y ayos lang ang bawat isa. So, ngayon ay nandito tayo sa Imus. Medyo unusual to, pero sa fast food tayo ngayon kakain. Bilang, ano ba? Treat? Pwede na rin. Kumain tayo sa kung saan bida ang saya. Ano yung saan yun? Sa Jollibee. Sa Jollibee tayo ngayon. Alright. Dito tayo ngayon sa Jollibee. Hanap na tayo ng park. Alright. Maraming tao ngayon dito sa Jollibee ah. Okay, so nakapark na tayo mga ka-doers, no? All goods naman tayo sa trabaho. It's just kailangan natin magstay dito kasi some events sa work na kailangan kong attendan for some other reasons and purposes. And konting treat lang din sa sarili after a year of hard work na nagbunga. And looking forward sa mga blessings pa na ibibigay ng company natin sa atin. So ngayon, hindi kasi talaga ako mahilig kumain sa mga ganitong fast food and sa ibang mamahaling restaurant kasi mas gusto ko ng lutong bahay. Yung kakaiba man ba, hindi common para sa akin kasi ang fast food common eh. Pero since kailangan ko nang magpahinga kasi nagbabalak akong pumasok ng maaga kinabukasan nung araw na binavlog ko to. So, ayun. Samahan nyo lang ako. And napakalaking bagay sa akin na andyan kayo. At least may kinakausap ako kasi sa car camping natin, yun sa episodes ng Living in My Car, napakalaking bagay na nandyan kayo. And since meron na tayong reward na nakuha, may mga investments tayo na kailangan pagtuunan ng pansin. So, tara! Sir, thank you ha. Okay na. Nasa less than 200 yung nagastos ko. And since maraming tao sa loob ng Jollibee, may pagka-introvert din kasi ako minsan-minsan. Ayoko sa maraming tao. May oras din na ayoko may kausap. Open ko na lang windows. And yung amoy din kasi ng Jollibee, good din siya sa akin na parang air freshener. So, ayun. Ewan ko ba minsan umatake yung pagka-introvert ko. Ayoko na may kausap, ayoko na may kasama. Lalo na sa pag nagvo-vlog ako, hindi ko alam kung bakit. Ayun. So dito tayo kakain sa loob ng sasakyan sa harap ng alright Jollibee. Okay, kain tayo. Siyempre mag-appetizer muna tayo. Fries, Jollibee fries at sangkatutak na ketchup. Habang nakain ko to at habang natatakam kayo,
magkwentuhan muna tayo. Habang binablog ko to, napakarami kong pending na i-edit and hindi ko alam kung kailan ko matatapos. Dahil tambak na rin ako ng trabaho. Hindi lang pag-vlog, kundi dun sa main source of income ko ngayon. Kasi tanggap ko naman na sa ngayon ay hindi YouTube yung bread and butter ko sa ngayon. Pero since sa employment ko ay ito yung nagbibigay ng napakalaking source of income sa akin ngayon para mabili rin yung mga hobbies ko. Katulad ng ito, pagka-camp, marami pang iba, pang supply ng needs, and syempre mga wants na din. Doon ako mas nakafocus. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi na ako magbibigay ng effort sa hobby and passion natin na pag-vlog. Ang sarap, kain tayo. At ito naman, syempre, di pwedeng wala yung Jollibee. Jollibee Chicken Joy. At dahil nakalimutan ko mahingi ng spoon and fork, buti na lang may reserba tayo dito. Oh, di ba? Kahit na simpleng pagkain to, tuwang-tuwa na ako dito kasi napakalaking achievement sa akin ito. Ako kasi yung tao na may pagkakuribot at talagang matipid at wala naman ako nakikita masama doon. Kain tayo. Ito ang isa sa mga gusto kong air freshener sa sasakyan, yung Jollibee. Meron kayang ganun? Bibili ka ng air freshener pero yung scent niya Jollibee. Siguro nagsasakay ka sa sasakyan, lagi ka nagugutom, hindi mo nararamdaman, diretso ka na palagi sa Jollibee. Hindi ko alam kung bakit sa dine-in libre lang yung magpa-refill ng gravy. Pero kapag take out, may bayad. Pero pag nangingi ka ng ketchup, walang bayad. Baka mas mahal yung gravy kaysa sa ketchup. Kasi sabi ng crew, kahit 5 daw pwede ako mangingi ng ketchup. And syempre, hindi ko naman tatanggihan yun. Mahilig din naman kasi ako sa ketchup, lalo na yung tomato ketchup. Baka nagtataka kayo kung bakit camping tayo pero sa ngayon kumakain tayo ng ganito fast food. Medyo late na rin kasi wala na akong time magluto. Mas gusto kong paglaanan ng pansin yung pagtulog kasi kinabukasan gusto kong pumasok ng maaga para maaga rin makauwi. Alam nyo, minsan natatanong ko rin yung sarili ko. Simula nung naka-adapt ako into camping, hindi ko alam kung bakit sa mga simpleng bagay ang saya-saya ko. Na-appreciate ko yun. Parang halimbawa ito, siguro sa iba parang typical to, para sa iba siguro baka isipin nyo masyadong mababaw kaligayahan ko, pero may pagkaganon talaga. Pero nung nag-camping lalo, mas bumabaw yung kaligayahan ko. Kahit na simpleng pagkain, magkano lang, wala dun sa halaga, pero yung saya, siguro rin, yung surroundings din. Kasi pag nag-camping ka talaga, mas hinahanap mo talaga yung katahimikan
Although wala tayo sa tahimik na lugar ngayon, napaka peaceful ng pag-iisip ko ngayon. Baka dahil na lang din siguro sa na-adapt ko na yung ganitong lifestyle ba. Lifestyle kasi ang camping yun. Ang sarap namnamin yung kapaligiran, although parang medyo urban style tayo ngayon. Nalibigyan pa rin ako ng katahimikan nung oras na meron ako ngayon, tsaka yung lifestyle na ganito yung gagawa ko. Sarap lang. Tuna pie. Isa sa mga menu ng Jollibee na hindi ko pwedeng hindi kainin kapag nag-Jollibee ako. Lalo na dun sa option nila o menu nila na mix and match. Kung nakakapili ako ng menu nila na gusto ko, tulad nito, tuna pie, tsaka yung fries. Yan. Sarap. Mainit-init pa. Okay, so bukod sa tapos na, ang binigay lang sa akin yung ketchup, hiningi ko lang 5. Sabi kasi 5 daw. Pinaka-4 ako ng gamit, tas may 5 pang sobra, so siyam yun. Ako nagalit yata sa akin, binigyan ako ng napakadaming ketchup. Anyways, extra ko yan. And tapos na rin naman ako kumain. Wala na akong drink, so kailangan ko na lang humingi ng water kay Jollibee. Okay. Balikan ko kayo. Okay, so nakaraos ng pagkain. And syempre, pagkatapos natin kumain, alam na ang kasunod. Kailangan na natin ng setup ng ating camper car. Kailangan ko nang i-setup yung tutulugan ko. Good thing, nakatipid tayo ng pagod ngayon kasi nakakain na tayo. Meron din kasi akong kailangan bigyan ng pansin kanina. Konting banding pa. So ngayon, kailangan naman nating mag-setup ng ating pagpapahingaan. So kahit na 24 hours ito, since hindi pa tayo tinted, at the same time kailangan natin sa medyo mas private na lugar, kailangan nating bumalik dun sa ating usual na pinagkakampingan. Okay, so let's go. At nandito na nga tayo mga ka-doers, no? Dito sa ating favorite na pwesto. Kung napapansin nyo, madalas tayo dito pumupwesto is kasi unang-una ito yung safe na pinaka-safe talaga na pwesto or area na alam ko. And pangalawa is wala pa akong nakikita na ibang place pa bukod dito. And pangatlo, hindi kasi ako taga dito. Okay, so yun yung mga factors din na kino-consider ko lagi kung bakit dito ako lagi pumupwesto. And siguro when the time comes, makakahanap din tayo ng iba pang place na soon may papakita ko din sa inyo. Pero habang wala pa, samahan nyo muna ako
on how I do it na dito tumira sa loob ng sasakyan natin.